Ibinasura po ng Supreme Court ang kahilingan na Temporary Restraining Order TRO ni Senador Bato de la Rosa laban po sa arrest warrant ng ICC kaugnay pa rin po ng drug war. Sa botong 951, hindi pinagbigyan ng hukuman ang musyon ng senador na harangin ang pag-aresto po sa kanya ng ICC, pero niliwanag po ng Supreme Court na ito'y desisyon pa lamang para sa kahilingan na interim relief. Hindi pa nila nare-resolba ang mga pangunahing issue na inilahad po ng kampo ni Bato. Partikular dito ang kanila pong petisyon umpong March 2025 na gusto pong pigilan ang pakikipagtulungan ng ating pamahalaan sa ICC. Bago ang naturang hatol ng Supreme Court, sumulat po sa DOJ ang kampo ni Senador Bato para nga igiit na walang basihan para harangin at arestuhin siya sakali pong lumabas nga siya ng bansa. Sa ngayon po'y nasa Immigration Lookout Bulletin na si Senador Bato, pero mismong mga abogado ng senador ay hindi raw alam kung nasa saan siya. Huli siyang nakita sa kuha ng CCTV na lumalabas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla. Ayon po naman sa NBI, may lead na sila kung nasaan ang senador pero wala pang ikinakasang manhunt operation ang gobyerno laban sa kanya. Nagkokontrahan naman sina Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska at DILG Secretary John Vic Remulla tungkol po sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13. Ang giit ni Aplaska, spliced o putol-putol ang iprinisintang CCTV footage ng DILG na nagpapakita ka ng nangyaring barilan at pagpapaputok niya kahit wala daw kalaban. Nang tanungin ng media kung ano ang parte ng video na pinutol, wala naman itong masabi at bigyan na lamang daw sila ng sapat na panahon. Ang buwelta pa rin ni Remulla, direktang kopya ng CCTV o direktang kopya daw ng CCTV galing sa Senado ang kanilang isinapubliko. Hindi daw pinutol ang footage dahil may timestamp o kaya'y kalakip na oras sa video kung saan nangyari ang gulo. Nauna na rin sinabi ni Remulla na 3 beses nagpaputok ng baril ang Senate Sergeant at Arms. Taliwas po yan sa sinasabi ni Aplaska na isang warning shot lamang ang pinaputok nito. Iginiid din ng kalihim na walang ebidensyang makapagsasabi na inatake ang Senado pero nanindigan si Aplaska na inatake sila. Bagay na kinontra rin mismo ng PNP-CIDG na nagsabing walang pag-atake dahil halos 40 bala na ang nakuha sa crime scene na puro galing sa usaha at 5 naman po ang galing sa NBI. Alas 6:32 ang ating tamang oras ngayon. Samantala po naman, sisimulan daw po ng Senado sa buwan ng Hulyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa nakuhang informasyon ng News 5. Balak umanong isagawa ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules lamang, habang ilalaan daw naman ang Huwebes para po sa mga mosyon. Mababago lamang yan ang naturang schedule po ng trial pagkatapos po ng SONA dahil ililipat na tuwing alas 3 ng hapon ang trial tuwing Martes hanggang Huwebes para po naman Lunes naman ang ilalaan po para sa sesyon. Kahapon po'y natanggap na ng tanggapan ni VP Sara ang sinasabing summons ng impeachment court. Laman nito ang mga articles of impeachment, mga annexes at ilang pang mga ebidensya at mga dokumento. Binigyan din po ng 10 araw ang bise para nga sagutin ang mga bintang na nakalatag sa articles of impeachment. Naharap naman po ngayon sa panibagong investigasyon sa COMELEC ang dating Senate President na si Cheese Escudero. Kaugnay po ito sa reklamong inihain ng abogadong si Jesus Falsis tungkol sa umano'y illegal campaign contributions na natanggap ni Escudero noong eleksyon. Matatandaang na-dismiss na ng COMELEC Law Division ang naunang motu proprio inquiry ng komisyon. Kaugnay po yan sa kaparehong reklamo noon sa senador. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, obligado silang magsagawa ulit ng panibagong investigasyon dahil nga sa nakahaing reklamo. Sa ilang pang mga tampok na balita, nagkaiyakan na naman sa plenaryo ng Senado kahapon nang balikan ng ilang senador ng majority bloc ang umano'y naranasan nilang trauma matapos daw ang barilan. Nagugat po ito ang naturang sinasabing iyakan ng maghayag po ng kanyang manifestasyon si Senador Risa Ontiveros sa gitna po ng sesyon. Binatikos niya ang nangyaring gulo na tila daw ho pambabastos nga sa Senado. Dito nga po'y umalma at naiyak si Senador Pia Cayetano na naglabas po ng kanyang hininaing pati po ang kanyang umano'y pati daw po na ang sinasabing ang ilang pong mga miyembro ng minorya na hindi man lang daw po sila kinumusta pagkatapos ng barilan.
Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. Yan po ang sunurang tinig na Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano. Kinalaunan, ikinilaro po naman ni Senador Risa Ontiveros ang konteksto sa kanyang pagsasabi na para bagang walang nangyari. Ika niya, sinasabi niya yun na para bagang hindi na po napag-uusapan pa ng Senado kung ano ba ang dapat na gawin sa naturang pangyayari na naglagay nga sa alanganin sa buong institusyon na ang tawag ay Senado. Sa kabila po ng nangyari ay isang source po naman ng News 5 ang eksklusibo pong nagbahagi ng patunay na kinumusta ng minority senators ang mga taga-mayorya ng magkaputukan. Nakiusap na itong huwag nang isapubliko ang kanilang group chat. Pero po sa pinakita niyang mga chat, 4 na senador ng minorya ang nag-chat ng mensahe na stay safe sa mga senador na naiipit sa gulo. Diliwanag din po ni Senator Risa Ontiveros na hindi niya nga binabaliwala ang nararamdaman po ni Cayetano pero dapat daw pong tutukan din ang trabaho lalo pat nagkalamat na ang imahe ng Senado sa naturang pangyayari. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.